Maraming salamat GIP para sa 5-star review sa ating Shopee account. Nasa screen ng proof ng magandang quality ng damit. Reviews yan galing sa mga bumili. Talagang nagustuhan ng mga tao ang tela ng damit. Makapalang tela at maganda. Siyempre, hindi mawawala yung simple, maganda, may dating. Nariyan sa screen ang sample kapag suot ang hoodie at t-shirt. Kaunti na lang yung stocks natin GIP. Habol na kayo kasi kapag naubos yan, hindi muna ako uli magpuproduce ng ganyang klaseng design. Proceed tayo sa panibagong design natin. Kaya habol na kayo ng order at para hindi kayo mahirapan, nariyan ang link ng Shopee account natin sa comment section. One click away. Makakabili na kayo kaagad ng product. Huwag na nating patagalin pa. Order na at simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Idong. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Cebu. Mula sa isang kilalang angkan ng manggagamot itong si Idong. Mula sa kalulololohan nila hanggang sa kasalukuyan. Ang kanyang ama ang pinakahuli sa kanilang henerasyon at pilit nitong itinuturo kay Idong ang kanilang kakayahan. Nang mga panong ito ay nasa edad 15 pa lamang ang binata. Wala pa sa isipan ang pagiging seryoso sa mga bagay-bagay. Mas madalas pa siyang sakit ng ulo ng kanyang mga magulang. Ano ka ba naman bata ka? Parang iiyak ako ng isang buong linggo kapag nabalitaan ko na hindi ka nakipagbasag ulo. Tandaan mo, Idong, hindi ka bumabata. Kung ayaw mong makinig sa mga sinasabi namin ng nanay mo, bahala ka na sa buhay mo. Total, ikaw naman ang magdadala niyan. Ito ang kadalasang bulyaw ni Mang Fonso na kanyang ama sa tuwing napapaaway ang binata. Madalas kasing nasasangkot sa kaguluhan itong si Idong. Hindi na ito nangangatwiran pa kahit ginagawa lang niya ang tama. Sa edad na 15, pinagkalooban si Idong ng isang mutya ng kanyang tiyuhin. Sa kasamaang palad, hindi alam ng binata kung paano ito papaganahin. Dahil bago pa man maituro sa kanya ng tiyuhin ang lahat, binawian na ito ng buhay. Bagaman walang silbi kung maituturing ang mutya, ni minsan ay hindi niya ito inalis sa katawan. Tangan-tangan ito ni Idong kahit saan man magpunta. Ngunit walang kaalam-alamang binata na matagal na siyang pinapangalagaan ng mutya. Kaunting pagpapaliwanag sa hawak na mutya ni Idong. Ayon sa kanyang tiyuhin, isa itong uri ng daplakan o yung itlog na naging bato. Halos kasing laki lang ng hintuturo at kulay puti. Kung titignan sa sinag ng araw ay tumatagos ang liwanag. At sa tuwing ilalagay ito ng binata sa isang basong tubig, walang tigil sa paglalabas ng bula ang mutya. Patunay lamang na buhay ito. Dahil palagi itong tangan ng binata, hindi maiwasang mapansin ng ilang matatanda ang mutya. Palaging sinasabi sa kanya na pakaingatan ito at huwag ilalabas tuwing madilim ang buwan. Hindi maunawaan ni Idong ang mga sinasabi ng mga ito, dahilan para isawalang bahala ng binata ang mga payo. Saka pa lamang naunawaan ni Idong ang lahat. Nang minsan siyang subukin ng mismong hawak na mutya. Isang hapon, kakagaling lang ng binata sa kabilang purok. Nakidayo ng basketball at pagod na habang pauwi. Medyo nagdidilim na ng sandaling iyon. Nagmamadali na ang binatang makauwi dahil hindi pa siya nakakasalok ng inuming tubig. Pagdating sa tahanan,
Walang sabi-sabi ay kinuha ni Idong ang 2 sisidlan at ang kawayang ginawa niyang pinggan. Akmang aalis na sana ang binata papunta sa balon nang bigla siyang tawagin ng ama. Idong, mamaya mo na gawin yan at kailangan ko ng tulong mo. Halika muna dito. Inilapag ng binata ang daladala at pumasok sa kanilang tahanan. Natigilan ang binata nang makita ang isang babaeng nakaiga sa kanilang sahig at tila kumakawala sa kung anong nakagapos sa kanya. Hindi na nakakapagtaka para kay Idong ang tanawing iyon dahil halos araw-araw may mga dinadalang sinasaniban ng masamang espiritu sa kanyang ama. Ngunit ng sandaling iyon, ibang-iba ang pakiramdam ng binata. Tila nanibago siya sa nakita at nang lumapit siya sa pasyente ng ama, nakaramdam si Idong ng matinding kilabot. Idong, ano bang nangyayari sa iyong bata ka? Kanina pa ako nagsasalita, ni hindi ka man lang kumikilos. Kunin mo yung lanahan ko sa kwarto. Bilisan mo! Wika ni Mang Fonso. Dali-dali namang kumilos ang binata upang sundin ang utos ng ama. Pagbalik niya sa sala ay inabot nito ang sisidlan kay Mang Fonso. Ngunit laking gulat ng binata nang banggitin ng pasyente ang kanyang pangalan. Idong. Tignan mo nga naman. Hindi ko alam na dito pala kita makikita. Yang mutya mong suot, ibigay mo na lang sa akin yan. Total, wala namang pakinabang sa'yo. Napatingin si Mang Fonso sa anak na nooy nakatitig lang sa pasyente. Nakahawak ang binata sa kanyang mutya habang namamawis ng malamig. Sandali lang. Paano mo ko nakilala? Sino ka? Tanong ni Idong. Pinigilan siya ni Mang Fonso sa kadahilanang maaaring lumipat sa kanya ang sanib kapag nagpatuloy pa ang pakikipag-usap niya dito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagawang lusutan ng sanib si Mang Fonso. Biglang dumugo ang ilong ng matanda. Unti-unti itong bumagsak sa sahig. Sumakto naman ang pagpasok ng lolo ni Idong, nakilala sa alias bilang Tandang Simo. Hindi kagaya ni Mang Fonso, si Tandang Simo ay isang manggagaway. Kinakatakutan ng mga may kaalaman sa kaliwa dahil hindi niya ito pinapalagpas. Isang pagkakamali lang ng mga ito, kaagad niyang pinapatay ng walang babala. Fonso, anong nangyayari dito? Tanong ni Tandang Simo. Mukhang nalusutan ako ng nakasapi dito sa pasyente ko, tay. Tugon ni Mang Fonso. Kaagad itong inalalayan ni Tandang Simo patayo. Pinahiga sa mahabang bangkuan. Magpahinga ka muna dyan. Ang tagal mo nang manggagamot. Nagagawa ka pa ring lusutan ng mga elemento. Muling wika ng matanda habang naglalakad papunta sa pasyente. Sa kabila ng mga sinabi nito kay Mang Fonso, alam niyang hindi basta-basta nalulusutan ang anak. Kaya alam din niya na hindi biro ang nakaharap nitong kalaban. Baka gusto mo munang magpakilala bago kita pahirapan. O papahirapan muna kita para magpakilala ka. Wika ni Tandang Simo. Kitang-kita ng lahat ang biglang panlilisik ng mga mata ng pasyente. Nakatitig ito ng masakit kay Tandang Simo habang pilit na kumakawala sa dasal na ginamit sa kanya ni Mang Fonso. Bakit nandito ka, Tandang Simo? Huwag kang makialam. Akin ang babaeng ito. Malaki ang pagkakautang niya sa akin
at kaluluwa ang pinangako niyang kabayaran. Tugon ng nakasanib. Napangiti ang manggagaway at sa isang kumpas ng mga kamay nito, biglang nanginig ang katawan ng pasyente. Napatingin ng matanda kay Idong at nagsalita. Mukhang hindi lang ang kaluluwa ng pasyente ang sadya ng nilalang na to. Isang napakalakas na gamit ang nagdala sa kanya. Dinukot ng binata ang mutya sa kanyang dibdib at kaagad siyang tumugon. Ito po ba yung tinutukoy niyo, Lolo Simo? Binigay po to sa akin ni... Ang daplakang yan ay pagmamay-ari ng isang antengerong tinalo ng tiyuhin mo sa subukan. Nakipagpustahan siya dito at yan ang naging premyo. Yan din ang naging dahilan kung bakit siya namatay. Habang nagsasalita ay pinilit nitong tumayo at pumasok sa kanyang kwarto. Medyo natagalan ito sa paglabas. At saktong pagbalik niya, nagawa ng tapusin ni Tandang Simo ang gamutan. Hindi ko pinatayang nilalang. Eto Ponso, itago mo ang boteng ito. Diyan ko isisilid ang elemento. Mamaya pa natin malalaman ang dahilan kung bakit hinahanap niya ang mutya. Wika ni Tandang Simo at inabot naman niya ang isang maliit na libreta kay Idong. Para saan naman po ito, Iday? Ang liliit ng nakasulat. Hindi ko po maintindihan. Tugon ng binata. Yan ang mga dasal na maaari mong gamitin para mapaamo ang mutya. Sa oras na magawa mo ito, wala nang ibang Panginoon na kikilalanin ng mutya kung hindi ikaw lang. Kailangan mong matutunan ang lahat ng iyan, Idong. Para sa'yo din yan. Muling wika ni Mang Fonso. At nang gabing iyon, sinubukan nilang pasanibin sa isang kambing ang elementong nahuli upang tanungin. Imposible kung tutuusin. Ngunit laking gulat ni Idong nang marinig niyang magsalita ang isang kambing. Ang nilalang na nasa loob ng kambing na yan na hindi lang basta elemento. Hindi na natin siya maaaring patayin. Kapag ginawa natin yon, siguradong mawawala sa balanse ang dimensyon ng mga engkanto. Biglang napaisip si Idong. Minsan ang naikwento ni Tandang Simo sa kanya ang tungkol sa balanse ng mga dimensyon. Nawawala ito sa ayos kapag namatay ang isang maharlikang engkanto. Kung ganon, isang maharlikang elemento ang nakasanib. Bakit po nila hinahangad ang mutya? Ano po bang meron dito? Tanong ni Idong. Ang daplakan ay isang uri ng mutya na may sariling kapangyarihan. Tanging ang mga batikang antingero at isinilang na bertudes lang ang may kakayahang kontrolin ito. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng tiyuhin mo ang pagsubok ng mutyang iyan. Tugon ng kanyang ama. Nakaramdam ng pag-aalinlangan si Idong. Ngunit desidido siyang paamuhin ang mutya. Sinimula ng binata ang pagbasa ng libreta. Sinunod nito ang mga nakasaad na pamamaraan, maging ang mga debosyon. Hindi nagtagal. Unti-unti niya nang nakakabisado ang bawat dasal, maging ang mga pangtigalpo. At sa sobrang kumpiyansa sa sarili, nagdesisyon si Idong na subukan ang kakayahan ng kanyang hawak na mutya. Tinaon ng binatang Biyernes Santo. Maraming antingero ang dumayo sa kanilang lugar upang subukan ang kani-kanilang gamit. Buo ang tiwala ni Idong sa sarili at sa mutya. Kumpiyansa itong hindi siya iiwanan ng kanyang tangan. Ngunit lingid sa kaalaman ng binata na magdudulot ng matinding kapamakan sa kanya ang ginawang desisyon. Habang nag-aantay na masubukan ang kanyang mutya, pinapanood ng binata ang mga taong naroon.
Sari-saring pagsubok sa gamit ang ginagawa ng mga ito. May nagpapabaril, naglalakad sa baga, nagpapataga sa iba't ibang parte ng katawan at napakarami pang iba. Ngunit iba ang nasa isipan ni Idong ng mga sandaling iyon. Ayon sa libretang gamit niya, may taglay na hindi pangkaraniwang kakayahan sa Tigalpo ang mutya. At ito ang nais niyang patunayan. Naghanap ang binata ng isang antengero na may sapat na kakayahang saluin ang Tigalpong ibabato niya kung sakaling mapagana ito. At nang makakita, sinimula ng binata ang pag-uusal ng palipad-hangin sa lalaking nakatayo sa isang sulok. Laking gulat ni Idong nang bigla itong napatingin sa kanya. Nakaramdam ng kakaiba ang binata, dahilan para mapilitan itong umatras. Ang hindi niya alam, sinundan siya ng lalaki papunta sa kanilang tahanan. At laking gulat ng binata dahil nang sumilip siya sa labas ng tahanan. Nakita niya ang lalaking nakatayo habang nakatitig ng masakit sa kanya. Hindi lumabas ng kwarto ang binata. Napuna ito ng kanyang ama, kaya kaagad siyang kinumpronta ng matanda. Idong, bakit hindi ka lumalabas ng kwarto mo? Maghapon na. Tulungan mo ang nanay mo sa kusina. Wika ni Mang Fonso. Hindi sumagot ang binata kaya pinili ng ama na pasukin ito sa kanyang kwarto. Laking gulat ng matanda nang makitang namumutla ang anak. At dito niya na naramdaman ang kakaibang presensya. Magtapat ka sa akin, Idong. Anong kalokohan na naman ang ginawa mo? Tanong ni Mang Fonso. Kasi tay, sinubukan ko po yung mutya. Kaso lang hindi ko naman inaakalang may matatamaan ako. Sa palagay ko nga po, nasa labas ng bahay yung taong yun. Tugon ng binata. Napasapo ng noo si Mang Fonso at kaagad na tumayo. Sinilip nito ang labas ng bahay mula sa maliit na siwang. Nagulat ang matanda nang makita ang isang lalaki na nakatitig sa kanilang direksyon. Ano ba namang kasing ginawa mong bata ka? Halika! Pangatawanan mo kung ano man ang kalokohan mo! Wika ng ama. Wala namang nagawa si Idong kung hindi sundin ang inuutos ni Mang Fonso. Pagdating nila sa labas ng tahanan, sinabihan ng matanda si Idong na wag aalis sa kanyang likuran at kinausap ang lalaki. Magandang gabi sa'yo, Ginoo. Maaari ko bang malaman kung anong kailangan mo? Tanong ng matanda. Nanatili sa kinakatayuan ng lalaki. Hindi rin ito nagsasalita. Salip ay tinititigan lang nito ang mag-ama. Mukhang hindi yata nakakapagsalita ang taong ito, Idong. Wika ni Mang Fonso. Laking gulat ng mag-ama nang biglang nagsalita ang lalaki at nagpakilala. Magandang gabi sa inyo, Manong. Ako po si Anton. Naparito ko dahil may nais akong malaman mula sa binatang nasa likuran nyo. Huwag po kayong mag-alala dahil wala naman akong masamang intensyon eh. Wala din po akong balak na gumanti. Tugon ng lalaki at nagpakilala ito sa pangalang Anton. Ramdam ni Mang Fonso ang sinseridad nito. Ibinaba ng matanda ang kanilang depensa at pinatuloy ang lalaki. Gumante. Bakit? May ginawa bang masama ang anak ko? Tanong ni Mang Fonso habang nakatitig kay Idong. Ang totoo, Manong, binato niya ako ng dasal kanina. Hindi ko po alam ang dahilan kung bakit. Pero ayos lang sa akin dahil hindi naman ako nasaktan. Ang gusto ko pong malaman, kung ano ang tangang gamit ng iyong anak.
Tugon ni Anton. Inanyayaan siyang maupo sa sala at inalok ng kape. Pasensya ka na sa ginawa ng anak ko ha. Nga pala, ang tangan niya ay isang uri ng daplakan. Ay Dong, bakit hindi mo muna kausapin ang ating panauhin? Maghahanda lang ako ng hapunan. Muling wika ni Mang Fonso sabay tayo. Naiwan si Idong kasama ang kanilang bisita. Siya nga pala. Anton ang pangalan ko. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, kaibigan? Bahagyang nagulat si Idong sa naging bati sa kanya ni Anton. Nawala ang takot niya na baka gantihan siya ng bisita. Idong ang pangalan ko. Pasensya ka na sa ginawa ko kanina. Gusto ko lang sanang subukan yung tigalpo ng mutya ko eh. Pero wala akong intensyon na patayin ka. Walang problema. Naiintindihan ko naman yung ginawa mo, ang totoo. Ganyan din ang ginawa ko nung baguan pa lang ako eh. Pero, hanga ako sa lakas ng loob mo, Idong. Mantakin mo. Hindi ka man lang nag-alangan na tigalpuin ako. Hindi mo pa nga alam kung gaano ko kalakas eh. Napakamot ng ulo si Idong habang patuloy na humingi ng despensa sa bisita. Inakala ng binata na magiging maayos na ang lahat. Ngunit binigyan siya ng babala ni Anton. Alam mo, Idong, malakas ang mutya mo at napakalaki ng pakinabang kung gagamitin mo sa mabuti. Ngunit sa oras na gamitin mo ito sa pansariling kapakanan, babalik at babalik sa iyo kung anumang masamang ginawa mo. Pakaingatan mo din ang bawat kilos mo, lalo na sa mga kagaya nating may kaalaman. Oo nga, kinikilala ka ng iyong mutya. Ngunit hindi pa rin malayong mabasag ito ng ibang may masasamang tangka sa iyo. Tumangulang si Idong sa sinabi ng bisita. Ang pangyayaring iyon ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Halos araw-araw ay nagpupunta si Idong sa tahanan ni Anton upang mag-aral ng mga dasal. Kung nung una ay wala siyang hilig sa usaping espiritual, tila biglang nabuksan ang kanyang kaisipan at naging interesado sa lahat ng tungkol sa lihim na karunungan. At dahil sa kanyang kuryosidad, hindi maiwasan ang binatang tumuklas ng iba pang kaalaman. Hanggang sa hindi niya namamalayan, nakasumpong na pala siya ng isang taong may kaalaman mula sa kaliwa. Nang mga panong ito ay nagsisimula ng manggamot si Idong. Katuwang niya ang ama, at dahil nakilala na sila, hindi rin maiwasang dumayo sila sa ibang bayan upang manggamot. Isang pamilya ang nagpatawag sa kanila para tignan ang tahanan. Ayon sa mag-anak, ginagambala sila ng hindi nakikitang nilalang. Walang buwan ang lumilipas na hindi nagkakasakit ang isa sa mga nakatira sa tahanan. At kung minsan, may nakikita pa silang mga nilalang na hindi maipaliwanag. Nang marinig ng binata ang buong kwento, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang magiging daan upang magbukas ang kanyang kakayahan. Nag-iikot sa bawat sulok ng tahanan si Idong kasama ang anak ng may-ari ng bahay. Bawat silid ay tinitignan nila hanggang sa marating nila ang pinakadulong kwarto. Ayon sa anak ng may-ari, hindi na ginagamit ang silid na ito. Ginawa na lang nilang tambakan ng lumang gamit. Lumapit si Idong sa pintuan. Akmang bubuksan na sana nang biglang sumigaw ang kasama. Hinawakan niya ito sa balikat at sinubukang balutin ng depensa. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli na siya at tuluyan ng nasakop ng kung anumang elemento ang sumapi dito. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako, bata. Hindi mo ba kilala kung
Kung sino ang kaharap mo. Sa palagay mo, mananalo ka ba sa akin? O sige, tignan natin ang gagawin mo. Gusto kong makita kung gaano kalakas ang pananalig mo sa sinasabi mong Diyos. Wika ng nakasapi. Yumuko si Idong at nagsimulang mag-usal ng dasal. Binalot niya din ang katawan ng pasyente ng proteksyon. Nagtaas ng poder. Ang sumunod niyang ginawa ay nag-usal ng dasal pamako sa pasyente at inihiga niya ito sa sahig. Hindi naman ito kumikilos. Sa halip ay nakatitig lang ito kay Idong habang nakangiti ng nakakaloko. Paglapag ni Idong sa pasyente ay bigla itong nagsalita. Huwag ka masyadong magmarunong, bata. Nakikita ko ang laman ng puso mo. Kung inaakala mong malinis ka, tignan mong mabuti ang sarili mo. Siyasatin mo ang nilalaman ng puso mo. Wala kang karapatan para palayasin ako sa katawan ng taong to. Wika ng nakasanib. Sa hindi malamang dahilan ay biglang napangiti si Idong. Sinong may sabi sa'yong makakalis ka pa sa katawan na yan? Hindi na mangyayari yun. Dahil dyan ka na mamamatay. Hindi alam ng binata kung saan niya kinuha ang katagang ito. Sa isang iglap, biglang nagbago ang muka ng elemento. Huwag. Pakiusap. Huwag mo akong patayin. Nagbibiro lang naman ako eh. Pakiusap. Baka pwede nating pag-usapan. Wika ng elemento. Hindi nakinig si Idong. At tila kusang pumapasok ang lahat ng kaalaman sa kanyang isipan. Maging ang mga dasal na hindi niya pa nagagawang iusal. Binitawan ng binata. Nangisayang katawan ng pasyente. At saktong pagdating ng mga kaanak nito, tuluyan ng kumalma ang sitwasyon. Maayos na po siya. Pasensya na po kayo kung naging pabaya ako. At hindi ko man lang napansing sinasaniban na pala ang anak nyo. Wika ng binata. Napangiti ang ina ng pasyente at sinabing wala pang manggagamot ang nakapagpalayas ng elementong gumagambala sa anak nila. Sinabi din ito, ang katotohanang isang demonyo ang balak kumuha sa dalaga. Dahil sa kaganapan, nakilala ang kakayahan ni Idong, kagaya ng kanyang mga ninuno, at tuluyang niyakap ng binata ang panggagamot. Kaso nga lang, muli maraming salamat sa pakikinig. Nasa screen ang sample ng itsura ng gabunan hoodie at t-shirt kapag suot. Maraming salamat JIP at para bumili, nariyan yung link sa comment section. Paalam.